sa'yo nata. Ikaw ang pinagmulan, Suliranin man ay dumati, ikaw lamang ang Diyos ang sasambahin. Panginoon ko sa'yo lamang mananatili kailanman ay dumating. ikaw lamang ang Diyos ang sasambahin. Panginoon ko sa'yo lamang mananatili kailanman. Suliranin man ay dumating, Ikaw lamang ang Diyos ang sasambahin. Panginoon ko sa'yo lamang nananatili kailanman. Mananatili kailanman. Pili Praise the Lord. Hallelujah. Good morning. Magandang umaga sa bayan ng Diyos, sa mga anak ng Diyos, sa mga pinili, hinirang ng Panginoon, muling iniligtas, binigyan ulit ng pag-asa, pagkakataon, panibagong araw at buhay sa oras na ito na pinagkatiwalaan na naman ng Panginoon. Tayo po, inaanyayahan ko na kayong lahat na tayo ay manambahan sa ating Panginoon sapagkat naranasan natin. Tunay nga po na it was a coincidence, no? Hindi talaga masasabing ang lahat ay masasabing tao ang may gawa sa lahat ng nagaganap sa ating buhay, mga pangyayari na pinahihintulutan dahil ang kapangyarihan ay nasa Panginoon, kapasyahan ay nasa Diyos. Siya lang may control po ng lahat ng bagay. Amen. Kaya nga kahapon na bless po ako. Bakit po? Isinyer ko na naman po yung pagpatak ng ulan, tamang-tama, eksakto, kung ano yung petsa nung isang taon. Ganon ding petsa niya pinapatak ang ulan kahapon. At ang panalangin ko nga doon sa pagpatak ng ulan, magsilbi ng ulan ay panlinis ng lahat ng viruses, lahat ng mga sakit, karamdaman, lahat ng madumi, lahat ng salot ay malinis ng Panginoon sa buong daigdig, kasama na doon ang ating mga buhay. Amen. Praise the Lord. Tayo manambahan na sa Panginoon. Sa pagbuhos ng ulan, ito'y biyaya at banal na galing sa ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Mga anak ng Diyos, pumindak, sumayaw, magpuri sa ating Panginoon. Ariin natin ang bawat patak ng ulan ay biyaya at galing sa Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Umuulan na naman mula sa langit ng kagalakan. Unti-unting pumapatak ang buhos ng ulan. Umuulan na naman mula sa langit ng kagalakan. Unti-unting lumalakad
nagkakalakas, ang buhos ng ulan. Silang Jesus, ibuhos mo ang ulan at dala ng kagalakan mo. Sige na Jesus, ibuhos mo ang ulan at dala ng kagalakan mo. Umuulan na naman, bumuhos ang ulan, umuulan, ulan ng pagpapala na naman. Umuulan ng himala, umuulan. Taas ang mga kamay, sahurin mo ulan ng pagpapala ng Panginoon. Himala, kagalingan, kalakasan, kagalakan, kapayapaan, kapanatagan. Hallelujah! Pagpapala ng pagtatagumpay, umuulan na naman. Umuulan na naman. Umuulan na naman mula sa langit ng kagalingan. Unti-unting lumalakas ang buhos ng ulan. Umuulan na naman ang kagalakan. Umuulan na naman mula sa langit ng kagalakan. Unti-unting lumalakas ang buhos ng ulan. Umuulan na naman kalakasan mula sa langit ang kalakasan. Unti-unting lumalakas ang buhos ng ulan. Sige lang Jesus, sige lang Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ng kagalakan mo. Sige lang Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ng kalakasan mo. Sige lang Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ng kagalingan mo. Sige lang Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ng kagalakan mo. Umuulan na naman. Umuulan na naman. Sahurin mo lang ang ulan ng pagpapala. Umuulan na naman. Umuulan. Umuulan na naman. Sige lang Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ng kagalakan mo. Sige lang Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ng kagalingan mo. Sige lang Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ng kalakasan mo. Umuulan na naman. Hilingin mo sa Panginoon, gusto mong ipusin ng Panginoon. Di lang ulan ng pagpapala na naman. Umuulan, umuulan na naman. Umuulan, umuulan na naman. Sige lang Jesus, sige lang Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ng kagalakan mo. Sige lang Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ng kagalakan mo. Sige lang Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ng pag-ibig mo. Sige lang Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ng kapayapaan. Sige lang Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ng pag-ibig mo. Sige lang Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ng kabutihan mo. Sige lang Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala himala mo, O Diyos. Umuulan na naman. Umuulan. Ibigin sa Diyos ang gustong ibuhos sa'yo ng Panginoon sa umaga ito. Umuulan na naman.
ng pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Tunay nga ito yung tinanggap. Amen. According to the will of God. Hallelujah. O Panginoon, salamat sa kagalakan. Salamat sa pagmamahal. Salamat sa pag-ibig mo. Ganun din, hiling namin ang paghahari ng banal mong Espiritu na siyang aming kailangan sa aming mga buhay. Hallelujah! Espiritu banal, makapangyarihan, kagalingan, ang aming kailangan, kalakasan, kapayapaan. Kaya ang banal na Espiritu ang patuloy na gumalaw, gumawa ng dakilang bagay, kumilos, patuloy na maghimala, magtuwid ng aming mga pamumuhay, magdala ng pag-asa sa buong daigdig, sa lahat ng bansa, lahat ng inaabot, Panginoon, ng iyong mga salita. Hallelujah! Espiritong banal, kailangan ko makapangyarihan pagsambo. Puso'y umiibig, nabibighani sa'yo. Sa piling mo, ako ay lalago. Espiritong banal, kailangan ko makapangyarihan pagsambo. Puso'y umiibig, nabibighani sa'yo. Sa piling mo, ako ay lalago. Espiritong banal, kailangan kita. Espiritong banal, kailangan ko makapangyarihan pagsambo. Puso'y umiibig, nabibighani sa'yo. Sa piling mo, ako ay lalago. Ako ay lumalapit, ang buhay ko ay sa'yo lang. Akayin mo at tangkinin, puso'y pagningasin. Di maikukumpara ang buhay na mamasdan ka. Sinasambat, minamahal kita. Hayaan mo sa paglapit namin, O Diyos, sa bayan ng pagpapakumbaba at pag-amin, na kung wala ka, wala kaming magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo, Panginoon. Hayaan mo nga, O Diyos, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay aming maranasan sa aming pagtatapat bilang pag-amin na kami nagkulang, nagkamali, nagkasala, Panginoon. Ang Espiritong banal, O Diyos, ang patuloy na umangkin sa amin, patuloy na yumakap sa amin, Panginoon. Patuloy na kami akayin sa liwanag na landasin ng buhay, pagningasin ang aming puso, pag-alabin ang aming paglilingkod, ang aming pagmamahal sa iyo, aming Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, na ang kabutihan mong di may tutulan, walang kaparis, di may kukumpara sa lahat ng yaman, sa lahat ng mga pansamantalang bagay. Dito sa daigdig, Panginoon, mamasdan namin ang kaluwalhatian mo, Panginoon, hanggang sa dulo ng aming buhay paglilingkod sa iyong banal na harapan, Panginoon. Ako ay lumalapit, ang buhay ko ay sa ilang. Akayin mo at tangkinin, puso'y pagningasin. Di maikukumpara ang buhay na mamasdan ka. Sinasambat, minamahal
Ako ay lumalapit, ang buhay ko ay sa iyo lang. Akayin mo at tangkilin, puso'y pagningasin. Di maikukumpara ang buhay na mamasdan ka. Sinasamba, minamahal kita. Ako ay lumalapit, ang buhay ko ay sa iyo lang. Akayin mo at tangkilin, puso'y pagningasin. Di maikukumpara ang buhay na mamasdan ka. Sinasamba, minamahal kita. Sambay natin ang Panginoon. O ay lumalapit, ang buhay ko ay sa iyo lang. Akayin mo at tangkilin, puso'y pagningasin. Di maikukumpara ang buhay na mamasdan ka. Sinasamba, minamahal kita. Ako ay lumalapit, ang buhay ko ay sa iyo lang. Akayin mo at tangkilin, puso'y pagningasin. Di maikukumpara, buhay na mamasdan ka. Sinasamba, minamahal kita. Ako ay lumalapit, ang buhay ko ay sa iyo lang. Akayin mo at tangkilin, puso'y pagningasin. Di maikukumpara ang buhay na mamasdan ka. Sinasamba, minamahal kita. Ako ay lumalapit, ang buhay ko ay sa iyo lang. Akayin mo at tangkilin, puso'y pagningasin. Di maikukumpara ang buhay na mamasdan ka. Sinasamba, minamahal. Amen. Tayo magpakumbaba sa Panginoon. Ako ay lumalapit, ang buhay ko ay sa iyo lang. Akayin mo at tangkilin, puso'y pagningasin. Di maikukumpara ang buhay na mamasdan ka. Sinasamba, minamahal kita. Sinasamba, minamahal kita. Sinasamba, minamahal kita. Espiritu Banal, sinasamba, sinasamba ka namin, Panginoon. Ikaw lamang, wala nang iba.
sa habang panahon, sa bawat salila, katapatan mo ay naroon, aming Diyos. Wala na ngang ibang Panginoon. Wala na ngang ipahayag natin, sabihin natin, wala na ibang Panginoon. Wala na ngang ibang Panginoon. Wala na ngang ibang Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Wala na ngang ibang Panginoon at ang Espiritu Santo ang atin pong palagi ang nakakasama mula nang ang Panginoong Hesus ay umakyat sa langit at nakaluklok ngayon sa kanan ng Diyos, ating Amang makapangyarihan sa lahat. Glory to God. At minsan pa po, sama-sama na po natin kunin ang ating mga Biblia at atin na pong pagsalusaluhan ang kanyang mga salita sa umagang ito. At ito nga po ay ating hahanguin sa unang Juan or 1 John chapter 4. Ayan. Sabi nga po doon sa katanungan, no? Whose spirit do you possess? Kanino daw espiritu ang iyong tinataglay? Kanino daw espiritu ang iyong tangan-tangan? Kanino daw espiritu ang iyong ikinakapamuhay? At anong klase espiritu ang atin pong daladala sa ating mga buhay? Sa kasalukuyan na ito ang dapat makita ng Panginoon sa ating lahat. Because kahit hindi natin aminin, some people, some Christians, some believers ay masasabing taliwas at makikita natin sa klase ng pamumuhay ng isang tao kung anong espiritu na meron siya at kung kaninong espiritu ang taglay-taglay niya sa buhay. Kaya yan po ngayon ang ating pong pagsalusalo, mga minamahal kong kapatid. Kailangan ilagay ang ating mga sarili para suriin tayo kung anong espiritu ang taglay natin at kaninong espiritu ang daladala natin. Nagmamanifesto, naghahari sa ating mga buhay. That's why our title for today is Putting to Test the Spirit. In 1 John chapter 4 verse 1, unang Juan, ang kabanata po, mga minamahal ko kapatid sa Panginoon, ay 4. Talata ko ay 1. Beloved, or mga minamahal, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether if they are from God. For many false prophets have gone out into the world. Mga minamahal, huwag ninyong paniniwalaan agad ang bawat nagsasabing sumasa kanila ang espiritu. Malaking titik po yung espiritu, ha, na nakalagay po sa Bible or nakasulat. Because when it is, sabi nga, it is written in a small letter, meaning it's not the Spirit of God. Maybe this is our own spirit, or maybe it is bad or evil spirit. That's why napaka-importanting nag-iingat po tayo, no? Sa pagbabasa ng Biblia. Kung magsusulat man din tayo, alamin natin, dapat ba natin isulat ito sa small letter or capital letter. Ulitin ko mga minamahal, huwag ninyong paniniwalaan agad ang bawat nagsasabing sumasakan nila
ang Espiritu. Sa halip, ay subukin muna ninyo upang malaman kung mula sa Diyos ang Espiritong sumasa kanila. Sapagkat marami ang bulaang propeta ang lumitaw sa sanlibutan. Brothers and sisters, bayan ng Diyos, children of God, niligtas ng Panginoon, pinili at hinirang. Mga kapatid ko sa pananampalataya, kaibigan, mga kapamilya, kapuso, at mga kalangit, ito po ang salita ng Diyos. And let us say, salamat sa Diyos. Mag-comment po kayo ng salamat sa Diyos. Aming Ama na nasa langit, kagalakan ng aming puso, na makaharap muli kami sa iyo sa umagang ito at nabigyan ulit kami ng panibagong opportunity. Oportunidad, Lord, na ikaw, kami ay makasalo mo. At mula ngayon, dalangin din namin na pagindapatin mo nga kami na makasalo sa umagang ito sa iyong mga salita na iyong inihain bilang pagkain ng aming espiritu at kaluluwa, sapagkat sinabi mo, Panginoon, sa Matthew chapter 4 verse 4, a man does not live by bread alone, but by the word that come out from your mouth. Mga salitang lumalabas sa iyong bibig, na ito naman ay aming naririnig sa pamamagitan ng live stream at nababasa sa pamamagitan ng written word. At ito'y ang buhay na salita mo, Panginoon banal, makapangyarihan, naming pinaniniwalaan at pinananampalatayanan. Ito'y may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Lord, ang puso namin ay alay namin, oras, buhay, sapagkat ito'y galing sa iyo. Lahat ng meron kami, hayaan mong may alay namin sa iyo sa umagang ito at sa marami pang panahon na kami ay pamamalagiin mo po sa pansamantalang daigdig nito. Hayaan mo, Diyos, na patuloy na mahayag, magliwanag at makita sa pamumuhay namin ang iyong mga salita. Sa iyo, O Diyos, ang namin ang dakilang bagay. Kalooban pa rin ang maganap, hindi ang kalooban namin. Sa iyong papurit pagsamba, sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Glory to God! Magandang umaga, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon. Glory to God! Tunay nga po na napakapalad nating lahat because another day, no? And a new, sabi nga, blessed life na naman ang tinanggap po natin ngayong umaga. Bakit? Kung tutuusin, we are not deserving. Hindi tayo karapat dapat na tumanggap. Pero, pinatatanggap tayo ng Panginoon. Di pa rin tayo karapat dapat gumising, ginigising tayo ng Panginoon. Bakit? Dahil marami tayong pagkukulang, marami pa tayong pagkakamali. At sa lahat ng yan, wala tayong dapat iganti. Wala tayong dapat ibalik sa Panginoon. Kundi ang laging paggamit ng time management. Ang time management na ito ay laging una ang Panginoon na paglalaanan po natin ng ating oras, ng ating panahon. Kahit marami tayong gagawin, kahit marami tayong kaabalahan, huwag natin gagawin paningit lang ang Panginoon. Lagi natin siyang gawing priority ng ating buhay upang maranasan natin. Sabi nga, kahit hindi karapat dapat, nagagawa pa rin ng Panginoon na iparanas niya sa atin ang kanyang goodness, no? Ang kanyang eternal love, ang kanyang eternal goodness for us. At yan ay patuloy nating nararanasan. Amen. Praise the Lord, glory to God. So malinaw, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, na sa kasalukuyan, dahil alam naman po natin na we are on the last days. In the last days, brothers and sisters, last days, nasabi ko yun because nakikita na po natin ang mga signs and wonders. Not only by seeing, by seeing, no? Hindi lamang sa pamagitan ng nakikita ng ating mata, kaya natin po nasasabing we are in the last days. Pati na rin po sa ating mga
kinakaharap sa kasalukuyan. Pati na rin sa ating mga nararanasan at sa mga naririnig natin, mga nababalitaan, na kahit nasa MECQ tayo, babalik sa GCQ, babalik sa ECQ, at may nababalitaan pa rin tayong, sabi nga maging mapaghanda tayo dahil baka isang araw ay bumalik na naman ang ating naranasan na total lockdown. Alam naman natin kapag total lockdown, brothers and sisters, andyan na ulit ang kahigpitan, andyan na ulit ang talagang total quarantine inside the house. And no one can buy anything, walang makalalabas para bumili ng kanyang pangangailangan. Amen. But, ganun pa man, kapag ang isang tao ay babad sa salita ng Diyos o sa presensya ng Panginoon by means of worshiping God, praise and worship, and prayer, and also fasting, kasama yan, pagpa-fast in everything, not only by food, not only sa water, no? Maging sa mga kinahumalingan ng tao, kinahihiligan ng tao, kinalilibangan ng tao, kasama po yan, to abstinence, brothers and sisters, sapagkat malaki ang magagawa nito sa buhay natin bilang tulong espiritual sa bawat isa sa atin na maharap natin kung paano magtagumpay sa lahat ng dinadaanan at darating na pwede pa natin pong pagdaanan. Because never ending to until we breathe, no? As long as we live, habang tayo nabubuhay, brothers and sisters, in this temporal world, hindi po matatapos ang pwedeng mangyari. Hindi matatapos ang pwede natin pagdaanan. But, mapalad tayo because meron tayong Diyos. Hindi lamang yon, hindi lamang meron Diyos, kundi meron tayong Ama na nasa langit. Meron tayong Panginoong Hesus. At meron tayong banal na Espiritu na sinugo ng Panginoong Hesus nang siya umakyat sa langit. At sa nabanggit kong tatlong yan, isa sa masasabi natin pong paglaganap ng mga bulaang propeta sa kapanahunan na kasama rin sa last days, signs and wonders. Nasabi nga, many false prophets have gone out into the world. Naglaganap, naglilipana ang bulaang propeta. Bagamat dala ay Biblia, bagamat salita ay makadiyos, bagamat ipinangangaral ay salita ng Panginoon. Sabi nga, masasabing bulaang propeta ang isang tao kapag siya ay hindi nakikitaan ng pagsasabuhay ng salita ng Diyos. We claim also that they are false prophet. Halimbawa ako, nangangaral ako sa inyo, pero hindi niyo nakikita sa buhay ko ang ipinangangaral ko, matatawag po akong false prophet. Bula ang mangangaral, bula ang tagapaghatid ng salita ng Diyos. Amen? Gaya ng mga halimbawa ko sa inyo nung nakaraan, mga mangangaral na hindi ipinangangaral ng purong-puro ang salita ng Diyos, hindi purong-purong ipinangangaral ang katotohanan ng salita ng Diyos. Sabi nga na pasisinungalingan ang katotohanan ng salita ng Diyos kapag hindi po natin ito isinasabuhay. Kapag hindi po natin ito ikinapamumuhay, kapag hindi po natin ito inia-apply sa ating mga buhay. Dahil doon mo makikilala ang mga bulaang propeta.
kahit sa mga taga-tagapakinig, kahit sa mga regular attendees ng mga services sa ating church, kahit pa sabihing manggagawa sa ministeryo o sa simbahan ng Panginoon, kahit pa yan ay 20 taon nang dumadalo sa mga gawain ng Diyos, kung hindi pa nakikita sa Kanya buhay ang salita ng Diyos, kabilang siya sa sinasabing bulaan. Pag sinabing bulaan, sinungaling. Pinakamalalim na yan ng salitang sinungaling. Amen po ba? So sabi rito ni John, mga minamahal. Umpisahan po natin ulit sa verse 1 ng chapter 4 ng 1 John. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan agad ang bawat nagsasabing sumasa kanilang espiritu. Ang tinutukoy dito, tayo. Minsan ang tingin natin sa sarili natin tayo ay perfect na. Minsan ang tingin natin sa sarili natin ay matuwid na. Or tama na. Or we are accomplished na noon. Accomplished na natin ang Word of God. No. That's why yung pinag-aralan natin, we can never ever say that I've done my part, na natapos ko na ang party ko, nagawa ko na ang party ko. No. That's why, brothers and sisters, minsan kasi may mga naglilingkod na sa Diyos, ang tingin niya sa kanyang sarili, siya ay ganap na. Na siya matuwid na sa paningin ng Diyos. Ako nga hindi ko masabing matuwid na ako sa paningin ng Diyos. Because I'm not a perfect. Hindi po ako perfecto. We still, sabi nga, in the process. Nasa proseso po tayo, mga minamahal kong kapatid. Kaya nga lagi tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya nga, wag na wag natin kaliligtaan ang pagsasalo-salo, pakikisalo sa salita ng Diyos. Kasi nasa proseso tayo eh. Amen po ba? Why we need to go to church? Why we need to hear and to listen and to watch live stream or live broadcast sa gawain ng Panginoon? Because we need the perfect God. Because we are all imperfect. Sinners, sabi nga, lagi pa rin nagkakasala. Na bagamat tinupos tayo ng Panginoon para maligtas, nag-alay ng kanyang buhay para tayo maligtas. At ang kaligtasan yun ay hindi natatapos, kundi we need to do, or we need to give God the glory by means of all effort. Sabi nga, mag-e-effort tayo na sinasabing Philippians chapter 2 verse 13, work out your salvation. Trabahuin natin yung kaligtasan na yon sa pamamagitan ng pag-aalay ng buhay ng ating Panginoon. And yesterday, we heard about the fulfillment of the law, na tayo po ang tatapos ng tinrabaho ng ating Panginoong Hesus by means of obedience. Sa pamamagitan ng ating pagsunod, doon natin makikita to work it out para trabahuhin ang kaligtasan. Pinag-iingat po tayo ng mga apostol sapagkat hindi lahat po ng mga bearer of the Word of God, preacher, teacher, elders of the church are genuine. Meron pa rin masasabing bulaan na pinipili sa Biblia ang kanilang ipangangaral. Sinabi rin naman ng Biblia na ang kanilang pangangaral, gusto nilang sila ang maparangalan, gusto sila ang mataas, gusto silang matakila, sila ang gustong makilala. At nabanggit ko na rin yan ng nakaraan na merong mangangaral, ang motivation nila is
para magpayaman, para mangalakal, o ipinangangalakal nila ang salita ng Diyos. Para bang nangangaral lang sila para sila'y bayaran o para sila'y bigyan ng bayad sa kanilang pangangaral. Although ang mangangaral ay dapat tumanggap ng tinatawag na love gift or love offering, pero hindi pa rin dapat maging motibo ng isang mangangaral ang laging nakatuon sa love offering or mga love gift and tithes and offerings inside the church. Kundi ang sundin pa rin kung paano tinanong ng Panginoong Hesus kay Peter, "Peter, do you love me?" And Peter answered, "Yes, Lord, you know that I love you." Jesus replied again, and he said, "Feed my sheep." That's why I never stop hanggat maaari to feed the sheep of the Lord. To feed, pakainin ang mga tupa ng Diyos. At yun ay walang iba kundi ikaw at ako ang tinutukoy na tupa na hindi dapat nagkukulang. Sapagkat kapag salita ng Diyos, never itong magkukulang. At ang pagkain pinapakain sa atin ng Panginoon na hindi pinagsasawaan. Hindi napapanis, hindi nabubulok, hindi natutunaw. Bagkos, ang salita ng Diyos, sabi nga po ay nagmamanifesto. Now, brothers and sisters, sabi ko nga po kanina, at sabi rin yan dito sa ating binasa, marami ang nagsasabing ang tingin sa sarili siya ay matuwid na. Sometimes, para bang sa pag-uusap, sa pagkukwentuhan natin, sa ating mga co-fellow, sabi nga, fellow servant of God, mga kapwa nating lingkod, sa loob ng simbahan, sa harapan ng Panginoon, sometimes, pag nagkukwentuhan, itinataas natin ang ating sarili, na ang tingin natin sa ating sarili, tayo ganap na nga. Minsan sasabihin natin, nasusunod ba talaga ang kalooban ng Diyos? Kasi ako, nasusunod ko ng lahat. Meron pong mga ganyan. Hindi ko po sinasabing lahat. Hindi dapat ganun eh. Pwede hindi na lang tayo magsalita, makita na lang po sa gawa. Then isa sa magandang katangian sa mga lingkod ng Diyos ay hindi nagiging mapagmalaki o mayabang. They claim that they are holy, they claim that they are obedient to God, they claim that they are fully surrendered to the Lord. Hindi dapat ganon. Sapagkat doon mo makikilala ang isang tao what is spirit, sabi nga, they possess. And whose spirit do you possess? Kaninong espiritu ang naghahari sa'yo, ang kumokontrol sa'yo kapag tayo ay mayabang, kapag tayo ay palalo, kapag tayo ay mapagkumpara, kapag tayo ay sinungaling, kapag tayo ay mataas ang tingin sa sarili, kapag tayo ay nagtitiwala sa ating sarili, whose spirit do you possess? Kaninong espiritu ang taglay-taglay mo? Hindi sa espiritu ng Diyos nang galing yan, dahil dalawa lang espiritu ang meron sa Biblia. The evil spirit and the good spirit. When we say good spirit, this is the Spirit of God. That's why it is written in capital letter, Spirit. Kapag capital letter, Holy Spirit. Kapag small letter, maybe, yan ang taglay-taglay mo, the evil spirit, masamang espiritu.
Pag matampuhin ka pa, ibig sabihin, evil spirit yon. And that is from the devil. Satan, the author of all evil in this world. Kaya kilalanin mo ang sarili mo, ang ating sarili, sa harapan ng Panginoon. Kaya pag magagalitin pa, hindi yan espiritu ng Diyos. Alamin mo sa sarili mo, ang sabi nga, test every spirit. Hallelujah! Glory to God! Sa malinaw na sinasabi, brothers and sisters, sa verse 2 ng 1 John chapter 4, sa halip ay subukin ninyo upang malaman kung mula sa Diyos ang espiritong sumasa kanila, sapagkat marami ang bulaang propeta ang lumilitaw sa sanlibutan. Sabi nga, how? Paano mo daw makikilala at malalaman na siya, kung ang taglay niya o ang pumoposes sa kanya espiritu ng Diyos o espiritu ng diablo? Verse 2, ito ang pagkakakilanlan. We recognize whose spirit they possess. We recognize if their spirits are from God. So malinaw ang pagkakakilanlan kung sino kinaroroonan ng espiritu ng Diyos, lalo na ang nagsasabing si Jesus ay naging tao, ang siyang kinaroroonan ng espiritong mula sa Diyos. Dahil ang bulaan o sinungaling na propeta, listen to this, because marami ang nadadaya. They mock many people, even the Christians, nadadaya pa. Nadadaya sila. Kasi tamad silang magbasa ng Biblia. Sapat na sa kanila makapakinig sila, sapat na sa kanila na sila ay nanunood. Dapat pagkatapos natin manood, meron pa rin tayong merienda. Ano yung meriendang yon? Pagbabalik tanaw, pagbabalik aral sa ating napakinggan, sa ating napanood na salita ng Diyos. Kasi dito kumakain tayo eh. At kailangan pa rin nating magmerienda. At yun na yung ating pagre-review sa ating napag-aralan. Malinaw naman in Joshua chapter 1 verse 8 na sinabi roon, sabi, meditate the word day and night. Di ba? Day and night. Ang salita ng Diyos ay kailangan natin pinagbubulay-bulayan araw at gabi. Nasa sa'yo na yun kung anong oras mo pagbubulay-bulayan ang salita ng Panginoon. Dahil dito natin masasabing laging una ang Panginoon sa ating buhay. Ang mga bulaang propeta kasi, yan yung mga nagpapahayag na si Jesus ay hindi Diyos, kundi nanatili lamang siyang tao. Yan ang nakalulungkot, brothers and sisters. Tao lang at hindi Diyos. Kaya nga sinasabi sa inyo, basahin ang buong aklat ng John, ang Ebanghelyo or Gospel ni Juan. Dahil dun mo makikita na ang Diyos Ama at ang Anak ay iisa. Amen po ba? Kung ano meron ng Ama, ibinigay ng Diyos Ama sa Anak. Ang kapangyarihan, maging sa paghatol, maging sa paggawa ng mga to perform miracles, ibinigay yan sa Anak. Kapangyarihan ibinigay sa Anak. Kaya ang nagsasabing si Jesus ay nanatiling tao lamang at hindi siya kapantay ng Diyos ay false prophet. Kailangan maging sabi nga, patas po tayo. Old and New Testaments are the same. Kasi maraming ang interpretation, brothers and sisters, ay nagmula lang sa sariling karunungan at kaalaman. Kaya nga,
if the Spirit of God possess in you, you will know the truth, and the truth will set you free. You will accept the truth, matatanggap mo ang truth, at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Amen? John 14, verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except Jesus Christ. Ano pang kabuluhan? Na ang ating intercede, magiging tagapamagitan, ay ang Panginoong Jesus. Hindi naman pwede magtiwala ang Diyos sa tao lang eh. Magtitiwala siya sa totoong tao at yun ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus na nagmula rin sa Kanya, na sinugo niya para makaabot tayo sa kaluwalhatian ng Panginoon. Para maunawaan natin ang lahat ng utos ng Panginoon at yun ay sa pamamagitan ng Diyos sa pagkakatawang tao at ito'y sa katauhan ng Panginoong Jesus. Kaya kung hindi ka naniniwalang si Kristo ay Diyos, you are one of the many false prophets that have gone out into this world. Mga naglipana na mga bulaang propeta. Hindi lang yun. Why sinabing putting to test the Spirit? Because there is a Spirit. And our God also is a Spirit na sinasabi po ng John chapter 4 verse 23, ngayon na nga ang panahon na ang Diyos ay humahanap ng mga tunay na sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. That's why we claim that our God is Spirit. Hindi siya nahahawakan, hindi siya nakikita, hindi siya napapasan, hindi siya isinasakay sa karo na pinagkakaguluhan ng mga tao sa Quiapo at kung saan-saang simbahan. Because our God is Spirit. Hindi siya nahahawakan, hindi rin natin siya mayayakap, hindi rin siya mapupunasan ng panyo kagaya ng ginagawa ng mga bulag na mananampalataya. Bagkus ang Espiritu, tayo ang kanyang yayakapin. Mararamdaman natin siya. At mamaya nga maririnig natin ang mga role or works ng Holy Spirit sa mga taong totoong nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. So malalaman natin if the Spirit that is in you is from God or from the devil. Amen. Sabi sa next verse, brothers and sisters, subalit ang hindi nagpapahayag ng gayon tungkol kay Jesus ay hindi kinaroroonan ng Espiritu mula sa Diyos. Kaya nga lagi sasabihin natin Jesus is the way, the truth, and the life. Amen. Glory to God. Jesus, glory to God. Hallelujah. Kaya nga pag nagdadasal tayo, lagi natin kailangan ng Holy Spirit. Pagkat siya ay Espiritu Santo. Sabi nga, ang Espiritu ng Antikristo ang nasa kanya, nasabi na sa inyong ito'y darating at ngayon ngay nasa sanlibutan na. So the Antichrist is the false prophet na hindi naniniwalang si Kristo ay Diyos. Kaya kapag may narinig kang pangangaral na si Kristo'y hindi Diyos, pati pagkain, pagbabawalan ka na bawal ito, bawal yun, bawal yan, ang daming ipinagbabawal na wala sa Biblia. Ang pagkain, hindi naman pinagbabawal yan ng Diyos dahil ang sabi ng Panginoon, anumang itinaas at pinasalamatan mo sa Panginoon sa pamagitan ng panalangin ay nilinis na ng banal na dugo ng Panginoong Jesus. Di ba? Yung mga nagpapahayag na si Jesus ay hindi Diyos, pinagbabawal ang kumain ng dinuguan. Ipinagbabawal ang kumain ng karne. Ipinagbabawal ang daming bawal.
Sarap-sarap ng dinuguan, ipagbabawal mo. Amen po ba? Yan yung mga naniniwala si Jesus ay hindi Diyos. Kaya kung naniniwala ka si Kristo ay Diyos, pati sa pagkain, lahat ng bagay nilinis na ng Panginoon at napasalamatan na natin. Ang bawal siguro, yung hindi ka man lang nananalangin, na hindi ka man lang nagpapasalamat sa Diyos bago ka kumain, kain ka ng kain. Eh, minsan sasabihin mo, nasasamid ka. Yung nasasamid ka, yung bang, may ibang salita, natitigakan, nalulugan, nasasamid. Sasabihin natin, nakagat ang dila pa. Sasabihin, naalala ako ni, hindi ganoon. Maaring hindi ka nakapagdasal, maaring hindi ka nakapanalangin, maaring hindi ka nakapagpasalamat, maaring hindi ka nakapagpalinis, hindi ka nakahingi ng tawad sa Panginoon, bago ka man lang kumain ng biyayang galing sa Diyos. Amen po ba? So, narinig niyo yun. Kaya huwag kayong masarap-sarap ng dinuguan eh. Amen? Kaya yung mga taga-Bulacan na yan, taga-Chaong Quezon, kapag nagluluto ng dinuguan yan, lagi nilang, hallelujah. O si Pastor Ronald, ipagbukod na ninyo, ipagtabi na ninyo si Pastor Ronald ng dinuguan. Hallelujah, sa walang bawal. Pati sa mga kasabihan, hindi na tayo dapat naniniwala sa kasabihan. Kapag naniniwala ka sa kasabihan, hindi mo taglay ang Espiritu ng Diyos. Kapag naniniwala ka sa manghuhula, hindi ka pinagaharian ng Espiritu ng Diyos. Dahil bad spirit ang sino mang gumagamit ng mga panghuhula. Dahil kung meron mang pwedeng manghuhula na tinatawag na nagpopropesiya, ito'y walang iba ang mga unang lingkod ng Diyos noon at ang mga hinula na nakasulat sa Bible. Ito ang sinasabing totoong hula sapagkat ito'y propesiya na magaganap at magaganap talaga. At sinabi na rin tinura ng Panginoon, ang mananatiling susuway sa kalooban ng Diyos, talagang kapahamakan ang kanyang kahihinatnan, brothers and sisters. So you have to test, we have to test kung anong espiritu ang taglay-taglay natin sa mga oras nito. Amen? Wala nang mga kasabihan, wala nang mga tinatawag na naniniwala sa ganito, ganyan, ganito, may nalaglag na kutsara, may dadating daw babae, may nalaglag na tinidor, lalaki daw yung darating. Mga kasinungalingan na wala sa Biblia. So, kung sasabihin you possessed by the Spirit of God, if you believe also sa mga superstitious belief, mga lumalapit sa mga mangkukulam, mga lumalapit sa manghuhula, hindi Espiritu ng Diyos ang taglay-taglay mo. Amen. Ano pa? Praise the Lord. Lahat ng yan. Bawal daw umuwi ng bahay kapag galing sa pakikiramay sa patay. Kailangan dumaan daw muna sa isang lugar. Magpagpag daw muna. Hallelujah! Wala sa Biblia yan eh. Hindi turo yan ng Espiritu ng Diyos. Pag nakiramay ka na lang. Umaten ka ng pakikiramay sa patay, nakiramay ka na lang. Wala yung dalang sumpa. Dahil nakiramay ka, gumawa ka ng mabuti, tapos sasabihin mo, huwag ka muna didiretso ng bahay. Dahil baka may mamatay din sa bahay mo. That's not alive. That's alive, brothers. Kasinungalingan yan. Sa pakikiramay, kabutihan yun eh. Nakisama ka sa iyong kapwa. Bawal daw mag-uwi ng pagkain galing sa patay. Bawal daw kumain ng mga gumagapang na gulay kapag may patay. Bawal magsuot ng pula. Kung ano-ano, meron pang bawal maligo. Kagaya ng mga tinatawag na mahal na araw na nakalipas. Bawal daw maligo dahil patay ang Diyos. Bawal daw lumabas dahil patay ang Diyos. Bawal mag-swimming. Kung ano-ano na ipinagbabawal. Wala sa Biblia yan.
Dahil lahat ng yan ay tinapos na ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. At wala na ulit mamamatay. Dahil minsan lang nangyari yon. At ang muli niyang pagkabuhay ay to work it out. The salvation that God na inialay niya para sa ating lahat. Ang kailangan na lang natin ngayon ay pagsasabuhay at pagpapakita sa Panginoon. What spirit do you possess? Kaya kung ikaw yung tao, naniniwala pa sa sarili mong dunong, sa sarili mong alam, sa sarili mong talento, mga talent na meron tayo na ipinagyayabang na ito'y galing sa Diyos, you are possessed by demon. You are possessed by evil spirit. If you are conforming also to the pattern and to the system of this world. If you are possessed like idolizing sa mga rebulto, mga imahe, kapag ikaw ay dedicated sa mga imahen, brothers and sisters, ikaw ay dedicated, masyado kang humahanga sa mga pastor, masyado kang humahanga sa mga pare, masyado kang humahanga sa mga artista, ang tawag dyan ay evil possessed. Because if the good spirit, and which is the Holy Spirit, possessed in you, you are always doing the righteous thing, the holy thing, the good thing. Yun ang laging maghahari sa atin because we are possessed by the Spirit of God. Amen. Praise the Lord. Sa araw-araw nating pamumuhay. What spirit do you possess? Whose spirit do you possess? Kaya, bantayan natin ating mga sarili. Minsan nadadaya tayo. Amen. Pag matigas ang puso mo, pag makulit ang puso natin, hindi espiritu ng Diyos yan. Kapag pasaway tayo, bad spirit yan. Evil spirit yan. Now, balik tayo. Ano yung role ng Holy Spirit sa buhay natin? At ano ang role ng bad spirit sa buhay natin? Siyempre, para tayo maligtas pag Holy Spirit. Pero pag bad spirit, lagi niya tayong tinatangay at dinadala sa kapahamakan. Yun ay sa paggawa ng masama, damdaming masama, isipang masama, motibong masama. Lahat yan ay sa bad spirit. Pero yung intention mo, laging gusto mong tumulong, lagi mong nagaganyak, nagawa ng matuwid, mabuti, tumulong sa kapwa, amen, magpatawad sa kapwa, limutin ang kasalanan ng kapwa, espiritu ng Diyos yan. Sapagkat ang espiritu ng Diyos ay banal. Kaya nga, Holy Spirit. So, number 1 po, the Holy Spirit is helper. Na matatagpuan natin sa John chapter 14 verse 26. He is the helper. Sabi nga nung awitin eh, You are my King, you are my Lord, you are Jehovah, the living Word, Almighty God, the Prince of Peace, you are the great I am, my victory. He is our helper. If the Holy Spirit is our helper, meaning, ang Holy Spirit na tumulong sa atin, yun din ang dapat espiritong taglayin natin na tayo rin ay matulungin, mapagbigay ng tulong. Ikalawa, the Holy Spirit convicts the world of sin.
ang Holy Spirit ay nagko-convict. Yung tipong nakukonvict ka kapag tayo ay gagawa ng kasalanan na merong bumubulong sa atin na parang nangungusap na huwag mong gawin yan, and that is the Holy Spirit. At kapag kinukonvict tayo ng Holy Spirit, hindi lamang dapat makonvict, dapat makonvert po tayo, brothers and sisters. Number 3, Holy Spirit dwells in believers and fills. Pinupuno ng Panginoon ng kanyang banal na Espiritu kung tayo nagtitiwala ng Espiritu o ang Diyos ay hindi natin nakikita, kundi ang Diyos ay Espiritu. He dwells. Dumadaloy siya sa atin. Nananahan siya sa atin. Nagahari kapag tayo ay totoong believers ng Diyos. Ika-4, the Holy Spirit is the source of revelation. May mga kapahayagan tayong naririnig na huwag natin ikakahon. Kapag narinig natin ng Holy Spirit, sinasabi niya, ipahayag natin yon. Kagaya ng ginagawa ko, kung ano ang sinabi ng Holy Spirit, kung anong topic ang dapat nating pag-usapan sa gawain ito, that is the conviction from the Holy Spirit. He said, He revealed to me kung anong kailangan natin sa araw na ito, sa oras na ito. And that is, the Holy Spirit reveals the message na kailangan natin lahat. Number 5, sabi nga rito, brothers and sisters, abides to all truths. Sinusunod natin ang buong katotohanan dahil siya ay nagtuturo ng katotohanan. Hindi tayo kailanman dadali ng banal na Espiritu sa kabuktutan. Lahat ay dadali niya. Na sinasabi niya yan sa John chapter 16 verse 3. Number 6, the Holy Spirit gives spiritual gifts. Maraming spiritual gifts na binibigay ng Panginoon. Kagaya ng ginagawa ko. Ang pangangaral ay spiritual gifts. Anong gifts na meron ka? Maybe the gifts na nasa iyo is spiritual gifts is giving, pagbibigay. Yan ay spiritual gifts. Spirit gifts, pagpapayo, pangangaral. Amen? Praise the Lord! At marami pang gifts na matatagpuan natin sa 1 Corinthians chapter 12 verse 7 to 11. And number 7, the Holy Spirit is the seal in the life of believers. Ang Espiritu ay tatak sa mga mananampalataya ng Diyos in Ephesians chapter 1 verse 13. Write down ha, isulat po ninyo yan para po mamerienda ninyo mamaya yan. Verse 8, number 8, sorry. The Holy Spirit intercedes, namamagitan. Mga sinasabi natin, lalo't totoo, ay makakarating sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, at ang Panginoong Hesus naman ang magpaparating sa Ama. Amen. Romans chapter 8 verse 26. The Holy Spirit intercedes. 9. The Holy Spirit gives eternal life. In Romans chapter 8 verse 10. Number 10. The Holy Spirit bear good fruits. Ang banal na Espiritu ay nagbubunga ng mabuti. Kaya nga, if the Spirit is within us, if the Spirit possess us, kung talagang ang Espiritu ng Diyos ang pumoposes sa atin, nagbubunga tayo ng mabuti. Walang masamang bunga ang makikita sa ating buhay kung talagang Espiritu ng Diyos ang taglay-taglay natin. And the fruit of the Holy Spirit is, sabi nga, written in Galatians chapter 5
verse 22. So, if the Holy Spirit is within us, the fruit of the Holy Spirit, love, joy, patience, self-control, peace, kapayapaan, di ba? Pasulat yun dun eh. So kapag bad spirit ang nasa atin, andyan yung masama pa rin ang buhay natin, masama pa rin ang ugali natin, lulong pa rin tayo sa bisyo, mayabang pa rin tayo, mataas pa rin tayo, sinungaling pa rin tayo, mapagkunwari pa rin tayo, mayabang pa rin tayo, mapagkumpara pa rin tayo, mapagtungayo pa rin sa ayuda. Kapag wala kang Holy Spirit, sigurado magtutungayo ka kapag wala kang ayudang natanggap. Kaya kapag Holy Spirit ang nasa iyo, maging sa pamumuno mo, kaya nating pagpasensyahan ang mga taong makukulit at matitigas ang ulo, mga umuusig at mga bumabatikos, maging sa mga leader ng bansa, lalawigan, bayan, barangay. Kaya ngayon, kilala na natin kung anong espiritu ang taglay-taglay natin. Kaya nga, when you use the Spirit of God, write it in capital letter. And when you use the name of God, when you write it all in capital letters. Huwag kang gagamit ng Panginoon na maliit na titik. Huwag kang gagamit ng Diyos na maliit na titik. Dahil ang Diyos natin ay napakalaki sa lahat ng malalaking bagay na nilalang niya na hindi masusukat at hindi mapapantayan. Hindi mahihigitan ng kahit kailan sapagkat ang Diyos natin ay makapangyarihan. So, putting to test the Spirit. Kaya, ang nagsasabi, nasa kanyang Espiritu ng Diyos, makita sa atin ang bunga ng Espiritu Santo. Amen. Wala na tayo sa lumang buhay, wala na tayo sa lumang pagkatao, wala na tayo sa hinanakitan, wala na tayo sa tampuhan, wala na tayo sa samaan ng loob, wala na sa pagpag-away, wala na sa pandaraya, wala na sa kasakiman, lahat ng yan. Kapag taglay na natin ang banal na Espiritu, kundi ang taglay na natin ay ang bunga ng Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord! Kaya nga kailangan natin ng Espiritu Santo, di po ba? Espiritong banal, kailangan kita. Subalit bago ang lahat ng yan, kasi naniniwala po kami, Panginoon, hindi mo kami paghaharian kung kami ay may masamang espiritu sa aming buhay. Masasamang gawa, masasamang gawin, masamang ugali. Kaya mo sa oras na ito, Lord, lumapit kami may pagpapakumbaba, humingi kami ng tawad. Patawarin mo po kami sa aming mga naging maling ugali, mga maling pamumuhay. Patawad po, O Diyos. Malapit po kami, Panginoon, upang kami iyong yakapin, upang kami iyong angkinin. Tanda na kami pinatatawad at tinatanggap mo sa aming pagsisisi, sa lahat ng aming kasamaan, sa lahat ng aming kasalanan, Panginoon. Espiritu banal, kailangan ko makapangyarihan pagsamo mo. Puso'y umiibig, nabibighani sa'yo. Sa piling mo, ako ay lalago, Panginoon. Lukuban mo ng banal na Espiritu ang buong daigdig, ang lahat ng tao na nakikinig, nanunood ngayon kaisa sa gawain ito, Panginoon, maging mga nasa kabundukan, Panginoon, mga nasa kapatagan, mga nasa karagatan, Panginoon, nasa himpapawid, mga nasa ilalim ng matitinding problema at suliraning pagsubok, delikadong sitwasyon, Panginoon, banal na Espiritu ang lumukob sa aming lahat, ipagkaloob mo sa amin ang kagalingan sa lahat ng uri ng karamdaman, maging sa buong daigdig, ang kapayapaan at pag-ibig sa loob ng bawat tahanan, bawat leader, bawat namumuno ay pagkakaisa, Panginoon, sa pamagitan ng Espiritu. Ibuhos mo ang Espiritu ng pag-ibig
sa lahat sa aming lahat, Panginoon, maging mga mahal namin sa buhay, lahat ng kapatiran namin ito, mula sa Amerika, Panginoon, mula sa Canada, Panginoon, mula, Panginoon, sa Fairbanks, Alaska, Costa Mesa, Australia, Panginoon, UAE, Dubai, Qatar, Panginoon, Malaysia, Cambodia, Panginoon, hallelujah, bless them, O God, Saudi Arabia, Lord, Macau, Taiwan, China, Singapore, Hong Kong, Panginoon, hallelujah, Lord. Ikaw po ang humiko, kumatagpo sa pamagitan ng banal ng Espiritu, lahat ng aming mga kapatid, mga mahal sa buhay, mula Luzon, Visayas, Mindanao, Panginoon, sa lahat ng provinces, sa lahat ng bayan, sa lahat ng lalawigan, sa lahat ng mga barangay, sa lahat ng aming mga kapitbahay, mga kaibigan, mga kamag-anak, Panginoon, ay daluyan pag-arian ng banal mong Espiritu. Yakapin mo ang paglapit namin ito, ang kinil mo kaming lahat, Panginoon, sa paglapit namin ito. Ay lumalapit, ang buhay ko ay sa'yo lang. Yakapin mo at ang kinil, puso'y pagningasin, di maikukumpara ang buhay na mamasdan ka. Sinasamba't minamahal kita. Minsan pa sa uling pagkakataon, ako ay lumalapit, ang buhay ko ay sa ilang. Yakapin mo at tangkinin, puso'y pagningasin, di maikukumpara ang buhay na mamasdan ka. Sinasamba, minamahal kita. Bayan ng Diyos, pinili ng Diyos, minahal at iniligtas ng Diyos. Sabihin natin, sinasamba, minamahal kita. Sabihin natin, sinasamba, minamahal kita. Sinasamba, minamahal kita. Amen. Glory to God. Nawa po ay naisilid natin sa ating puso ang lahat ng atin pong napagsaluhan sa umagang ito, lalo na ang pagkaposes po natin ang siyang maghari sa atin, ang bunga ng Espiritu Santo. God bless po sa inyong lahat, maging sa mga kapwa ko lingkod, maging nasa malalayong bansa at mga probinsya. Ang Diyos po ang magpala sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid, and we believe walang hindi pagpapalain ng Panginoon kapag taglay-taglay at laging nagahari sa atin ang bunga ng Espiritu Santo. Paalam po sa inyong lahat at patuloy po tayong manabik sa salita ng ating Panginoon. Praise the Lord! Ito ang inyong lingkod, Pastor Ronald Buenaventura, nagsasabing mahal na mahal ko po kayong lahat sapagkat unang nagmahal ang Diyos sa ating lahat. Sabihin natin, to God be the glory. Everybody say Amen and Amen. Sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, happy birthday po sa inyong lahat. At tanggapin ninyo ang himala at mga prayer request ninyo in the mighty name of Jesus Christ. God bless you all and I love you all. Amen and amen.